Tumawa naman ang ating bida at kanyang sinabi na tama nga ang sinabi ni Elder Lee. Ipinaliwanag rin niya na sa pamamagitan ng teknik na ito ay kayang pagsamahin ng apat ang kanilang mga kapangyarihan tulad ng lakas, bilis, at depensa. Kaya sigurado siya na mawawala na ang unang kahinaan ng mga ito. Nagsaad rin ng ating bida na simula pa lang ang pagtaas ng 3 layer sa cultivation ng apat na ito sa oras na simulan nilang aralin ang martial art na ito. Ipinaliwanag rin ng ating bida na sa oras na marating ng apat ang mid-stage ng 4 division formation ay mas tataas pa ng 6 na layer ang kanilang lakas. Kung marating naman ang apat ang peak stage ng martial art na ito ay tiyak na kayang marating ng apat ang peak ng radiant stage nang walang problema. Kaya tiyak na mahihirapan ang makakalaban ng mga ito sa hinaharap dahil parang kung makalaban sila ng apat na peak radiant stage expert. Nagulat naman si Elder Lee nang marinig niya ito kaya napatanong na lang siya kung saan kaya nakuha ng ating bida ang ganitong kayamanan na martial arts. Nagsaad rin si Elder Lee na ang 4 division formation na ito ay mas malakas pa kumpara sa 4 hearts formation na binigay ng Demon Scheming sect sa apat na ito. Kaya napatanong na lang si Elder Lee kung isa bang young master ang ating bida ng malaking sect na siyang tumakas lamang at nagpunta dito sa kanilang imperyo upang magtago. Tumawa naman ang ating bida at hindi niya sinagot ang tanong ni Elder Lee. Nagsaya naman ang tatlong magkapatid nang marinig nila ang sinabi ng ating bida, ngunit bigla namang lumapit si Scrooge Demon sa ating bida. Nagsaad rin siya kung hindi naman busy ang ating bida ay maaari niya bang bayaran ang nawasak nilang sandata kanina. Tumawa naman ang ating bida nang marinig niya ito at kanyang nasabi na walang problema ito para sa kanya. Isang malaking aura naman ang biglang lumabas kaya napahinto na lang ang apat sa kanilang ginagawa. Isang sandata rin ang nabuo sa kamay ng ating bida habang ginagamit niya ang kanyang diamond sand upang gawin ang bone staff na ito. Agad rin na sinabi ng ating bida na ang sandata na ito ay mas malakas pa at mas maganda ang quality nito kumpara sa bone staff kanina na ginamit ng apat. Mas lalong natuwa naman ang tatlong magkapatid at kanilang nasabi na talagang nakakamangha ang kanilang Steward Joe. Ngunit hindi naman dito nakontento si Scrooge Demon at muli rin siyang humiling sa ating bida. Hiniling niya na ibigay ng ating bida sa kanya ang damit at singsing ni Elder Lee. Nagulat naman dito si Elder Lee kaya nagtaka na lang siya kung ano ang nais gawin ng kumag na ito. Nagtanong naman ang ating bida kung bakit naman nais na makuha ni Scrooge Demon ang mga ito kay Elder Lee. Kumpiyansang sinabi naman ni Scrooge Demon na nawala ito sa kanya kanina dahil nakatulog siya. Ngunit alam niyang hindi ito makukuha sa kanya ni Elder Lee kapag gising siya kaya nais niyang ibigay ulit ng ating bida sa kanya ang mga ninakaw niya kanina. Mas lalong nagalit naman si Elder Lee dahil siya naman ang totoong may-ari ng mga ito at ninakaw lamang ito ng apat kanina sa kanya. Nagalit naman ang ating bida at kanyang binalaan si Scrooge Demon na kapag may ginawa siyang kamalian sa kanyang mga tauhan ay siya mismo ang tatapos sa kanya. Agad naman na binatukan ni Violent Demon ang kanyang kapatid at kanyang sinabi na tandaan niya ang sinabi ng ating bida. Nagsaad rin siya na babantayan niya ang kanyang kapatid ng mabuti upang hindi ito makagawa ng kamalian sa kanyang mga tauhan. Ipinaliwanag rin ni Violent Demon na talagang nadidismaya ang kanyang kapatid kapag hindi niya nakuha ang mga bagay na nagustuhan niya. Kaya muli niyang hiniling sa dalawa na patawarin ng mga ito ang kapatid niya. Nagulat naman ang ating bida nang marinig niya ito at kanyang naisip na talagang isang totoong Scrooge Demon ang kumag na ito. Pagkatapos nito ay agad nang hinatak palayo ni Violent Demon ang kapatid niya palayo sa kanilang dalawa. Naisip naman ng ating bida na sa tingin niya ay mas kailangan niya pang paigtingin ang seguridad ng Luklan sa oras na dalhin niya pauwi ang apat na ito. Pagkatapos ay sinabihan rin ng ating bida ang apat na sila ang magiging guide nila papunta sa Thunderswarm Mountain dahil mas alam nila ang bundok na ito. Nagsaad naman si Violent Demon na kahit gustuhin man nila ay hindi nila maaaring gawin ito. Napatanong naman ng ating bida kung ano ang dahilan kung bakit hindi sila maaaring umalis ngayon. Agad naman na sinabi ni Violent Demon na mukhang nakalimutan na ng ating bida ang sinabi niya kanina na nagkaroon sila ng bet ng isang bata at kailangan nilang tulungan ito na maghanap ng mga materyales. Nasabi rin ni Violent Demon na silang apat ay mga demonic heroes kaya hindi nila maaaring iwan na lang ang bata na ito matapos silang mangako sa kanya. Napaisip naman ang ating bida na kung siya ang nasa sitwasyon ng mga ito ay hindi na niya susundin ang bet na ito. Ngunit alam rin niya na hindi niya maaaring pilitin ang apat na ito na iwan ang bet dahil maaari itong makaapekto sa kanilang demon heart. Kaya nagdesisyon na lang ang ating bida na hahanapin muna nila ang batang ito at pagkatapos nilang mabigyan ng gamot ito ay aalis agad sila papuntang Thunderswarm Mountain.
Natuwa naman si Violent Demon nang marinig niya ito at napatanong rin siya kung talaga bang meron siyang mga materyales na pwede nilang ibigay sa batang ito. Agad naman na sinagot ito ng ating bida na oo. Mas lalong natuwa naman si Violent Demon nang marinig niya ito at kanyang ipinagmalaki sa kanyang mga kapatid na tama nga ang hinala niya kanina na may mga materyales ang dalawang ito. Kaya nasabi niya na tama nga ang desisyon niya kanina na atakihin ang mga ito. Bigla namang napaisip ang ating bida na parang may kakaiba sa galaw ng apat na ito. Stage. Nagulat naman ang ating bida nang marinig niya ito. Naisip rin niya na sa tingin niya ay isang expert ang taong ito ngunit nagpapanggap lamang ito na isang bata. Alam rin niya na hindi posible na makarating ang isang bata sa ikalawang antas ng Radiant Stage ng ganoon lang kadali. Nainis rin ang ating bida dahil ang sinabi lamang ng apat ay nagkaroon sila ng bet sa batang ito ngunit hindi nila sinabi na nasa antas pala ito ng Radiant Stage. Kaya nagalit na lang ang ating bida dahil talagang sinadya ng mga ito na hindi sabihan siya ang lakas ng bata. Bigla namang tumawa ang bata at kanyang nasabi na sa wakas ay bumalik na rin ang apat na ito. Tumayo rin ang bata at kanyang sinabi na kung mas natagalan pa ang mga ito sa pagbalik ay aakalain na niyang tumakas ang mga ito sa kanya. At mapipilitan na naman siyang hulihin ang mga ito. Natatakot na sinabi naman ni Violent Demon na hindi sila mangangahas na gawin ito sa kanya. Nasabi rin niya na 2 beses na silang nagtangkang tumakas ngunit nahuli lang sila agad ng batang ito kaya natuto na sila dito. Nagtaka naman ang ating bida dahil mas malakas pa ang apat na ito sa bata ngunit napansin niya na natatakot pa ang mga ito sa kanya. Bigla namang tinanong ng bata kung nakahanap na ba sila ng materyales. Agad naman na tinuro ni Violent Demon ang ating bida at kanyang sinabi na nasa kanilang dalawa ang mga materyales na ito. Agad naman na inutusan ng bata ang ating bida na ibigay na niya sa kanya ang materyales na ito. Agad naman na nilabas ng ating bida ang isang gamot na nasa antas ng 4th grade at nasabi niya na mukhang sapat na ito. Agad naman na inamoy ng bata ang gamot at pagkatapos nito ay agad niyang kinain ito ng walang problema. Nagulat naman ang ating bida nang makita niya ito. Alam rin niya na isang malakas na materyales ito para sa alchemy at kahit sinong Radiant expert ay mamamatay lamang kapag kinain lang nila ito ng direkta. Ngunit ang batang ito ay kinain lang ang gamot na parang wala lang, kaya naisip na lang ng ating bida na mukhang kayang mag-refine ng batang ito ng materyales habang kinakain niya ito. Dahil dito ay napagtanto na lang ng ating bida na mas halimaw pa ang batang ito kumpara sa kanya. Bigla namang nagsaad ang bata na talagang pangit ang lasa ng ganitong antas ng materyales. Kaya tinanong niya ang ating bida kung may mas mataas ba siyang antas ng materyales na pwede niyang makain. Nainis naman ang ating bida dahil talagang hindi pa makontento ang batang ito sa kinain niya. Kaya wala nang nagawa ang ating bida kundi ilabas ang isang grade 5 na materyales, ang 10,000-year-old snow ginseng. Natuwa naman dito ang bata nang makita niya ang mataas na antas ng gamot na ito. Nasabi rin niya na matagal na rin nahuli siyang makakain ng isang high-grade na materyales tulad nito kaya agad na niyang kinuha ito sa ating bida. Nagsaad rin ng bata na ang mga taong nakasuot ng gintong damit ay puro low-grade na materyales lamang ang pinapakain sa kanya. Kaya muntikan na siyang mamatay sa gutom. Nagtaka naman ang ating bida nang marinig niya ito. Nasabi rin niya na kung nagmula sa 7 pamilya ang batang ito ay tiyak na Regent State lamang ang nagsusuot ng ganoong damit. Agad naman na tumalikod ang bata at kanyang sinabihan ang apat na sa ngayon ay mabubuhay pa sila ng karagdagang 3 araw. Inutusan rin niya ang mga ito na maghanap pa sila ng mga materyales kung ayaw nilang mamatay. Natuwa naman ang apat nang marinig nila ito dahil mabubuhay pa sila ng 3 araw. Ngunit nagtaka naman ang ating bida rito kaya pinatigil niya ang mga ito sa pagsasaya. Nagtanong rin ang ating bida kung bakit parang alila ng batang ito ang apat niyang tauhan. Kaya tinanong niya ang bata na kung isang bet lamang ang ginawa nila ay bayad na ito sa materyales na binigay niya. Nainis naman ang bata nang marinig niya na nagkaroon siya ng isang bet sa mga ito. Naiinis rin niya na binalaan ng ating bida na ayaw niya mismo sa isang sugal dahil sa huling sugal na ginawa niya ay nagresulta ito sa pagkain niya ng mga low-grade na materyales. Ipinaalam rin niya sa ating bida na mula noon ay nangako na siya na hindi siya papayag sa isang bet. Nagtaka naman ang ating bida nang marinig niya ito kaya tinanong niya kung ano ang dahilan kung bakit parang alila niya ang apat na ito. Ipinaliwanag naman ng bata na ang apat na kumag na ito ay naghasik ng matinding gulo sa apat na lungsod at ang mga ito ay nahuli niya. Ngunit noong balak na niyang patayin ang mga ito, nagboluntaryo ang apat na ito na sila ang maghahanap ng materyales para sa kanya. Kaya nagdesisyon na lang ang bata na hayaan munang mabuhay ang mga ito kapalit ng materyales na makukuha nila.
Nasabi rin niya na matapos niyang makain ng mga materyales na ito ay hindi niya magawang patayin ang apat dahil sa pagkain na dala nila. Kaya gumawa na lang siya ng sistema para sa apat na ito na kailangan nilang maghanap ng materyales na makakain niya sa loob ng 3 araw. Dagdag pa niya na tatagal ang ganitong sistema hanggang sa matapos na ang kanyang oras sa labas ng imperyo. Namangha naman ang ating bida sa utak ng batang ito dahil alam niyang ayaw lang patayin ng batang ito ang apat dahil ayaw niya mismong maghanap ng kanyang makakain na materyales. Alam rin ng ating bida na ginagamit lang niya na dahilan ang pagpatay ng apat na ito upang hindi siya mahirapan sa paghahanap ng pagkain. Kaya nagsaad na lang siya sa bata na may deal siyang nais na imungkahi sa kanya. Ipinaliwanag ng ating bida na ang apat na ito ay nasa ilalim na ng kanyang pangangalaga. Kaya kung papayag ang bata ay bibigyan niya ito ng 10 grade 5 na materyales at kapalit nito ay hahayaan na ng bata ang apat na sumama sa kanya. Natuwa naman ang bata nang marinig niya ito, ngunit bigla rin na nagbago ang kanyang isip. Tumawa ang bata at kanyang nasabi na dahil maraming materyales sa bida na subukan niya lang ito. Seryosong sinabi rin ng bata na wala siya sa mood upang patayin ang mga ito dahil sa pagkain nilang dinala kanina. Kaya para maging patas ay bibigyan niya ng 10 pagkakataon ang mga ito na atakehin siya. Kapag natalo siya ng mga ito bago maubos ang 10 pagkakataon na ito ay papakawalan niya ang mga ito. Nabahala naman ang ating bida nang marinig niya ito dahil talagang mataas ang kumpiyansa ng batang ito sa kanyang sarili na kaya niyang manalo. Ngunit naisip rin niya na kahit ang apat na ito ay natatakot rin sa batang ito kaya sa tingin niya ay sobrang malakas talaga ang batang ito. Kaya tinanong na lang ng ating bida ang apat kung sa tingin ba nila ay mas malakas si Elderly sa batang ito o mas mahina. Nagkatinginan naman ang apat nang marinig nila ito. Nagsaad si Violent Demon na malakas ang batang ito ngunit sa tingin nila na hindi ito mas malakas kay Elderly. Dagdag pa niya na may magandang intuisyon lamang ang batang ito dahil madali niya agad natukoy ang kahinaan ng kanilang martial art kaya natalo sila nito nang walang kahirap-hirap. Naging seryoso naman ang ating bida dahil sa tingin niya ay kaya nilang matalo ang batang ito. Kaya agad niyang sinabihan si Elderly na kailangan niyang gamitin ang kanyang buong lakas sa pag-atake niya sa batang ito. Agad naman na ginamit ni Elderly ang kanyang buong lakas at isang malakas na aura ang lumabas sa kanyang katawan. Natakot naman ang apat na demonyo nang makita nila ang totoong lakas ni Elderly. Kahit na ang ating bida ay alam niyang malakas ang gagawin na atake ni Elderly, ngunit hindi pa rin niya matukoy kung nagpapanggap lamang ba ang batang ito dahil hindi pa rin ito natatakot kahit na nakita na niya ang lakas ni Elderly. Agad naman na umatake si Elderly sa bata gamit ang unang galaw ng kanyang Wraith style, ang Soaring Demonic Dragon. Ngunit kahit na isang malakas na aura na ang lumabas sa kamay ni Elderly ay hindi pa rin natakot ang bata, sa halip ay tumawa lang ito. Agad rin niya na itinaas ang kanyang kamay at kasabay nito ay isang malakas na pagsabog ang nangyari nang biglang tumama ang atake ni Elderly sa kamay ng bata. Kahit na ang mga lupa sa paligid ay nagsimula ring masira dahil sa lakas ng aura na ito. Kahit na ang ating bida ay halos na tumilapon na dahil sa lakas ng puwersa mula sa dalawa, ngunit hindi pa rin siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Kahit na si Elderly ay hindi rin makapaniwala na hindi man lang napinsala ang bata sa lakas ng kanyang atake. Tumawa naman ang bata at kanyang sinabihan si Elderly na dapat niyang tandaan na ito ang una niyang pagkakataon sa 10 binigay niya. Pagkatapos nito ay agad nang inatake ng bata si Elderly at isang malakas na pagsabog ang nangyari dahil dito. Nagsimula ring mawasak ang bundok dahil sa lakas ng atake ng bata kay Elderly. Kaya wala na ring nagawa ang ating bida kundi lumipad sa ere kasama ang apat na pahamak. Nang mawala na ang mga usok ay nagulat na lang ang ating bida nang makita niyang naging patag na ang bundok kanina. Agad naman na lumabas si Elderly mula sa mga batong nakapatong sa kanya at kanyang nasabi na sobrang halimaw ang batang ito. Kahit na si Joe Fan ay halos hindi rin makapagsalita dahil nabahala siya sa lakas ng bata. Nagsaad naman ang bata na nawasak na ang bundok na ito kaya sa susunod na bundok na lang niya hihintayin ng 6 kapag natapos na silang maghanap ng mga materyales sa loob ng 3 araw. Binalaan rin niya ang ating bida na kailangan nilang magpunta doon sa bundok pagkalipas ng 3 araw kung ayaw nilang mamatay. Hiniling rin niya sa ating bida na ibigay na niya ang 10 materyales na ipinangako niya kanina. Wala namang nagawa ang ating bida dito at binigay na niya ang singsing na siyang naglalaman ng 10 grade 5 na materyales. Agad naman ito na kinuha ng bata at bago umalis ay sinabihan niya ang ating bida na hindi na rin ito masama. Pinaalahanan rin niya ito na kailangan niyang maghanap pa ng maraming materyales pagkakita sila pagkatapos ng 3 araw.
Tumawa rin ang bata at kanyang sinabi na kapag nagpatuloy ang ating bida sa pagdala ng matataas na antas ng materyales ay bibigyan niya mismo ito ng malaking gantimpala. Ipinangako rin niya ito sa ilalim ng kanyang pangalan bilang The Invisible Scamp, Go Santong.